Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service ay inyong susubaybayan sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po naman ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating po live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong mga araw na ito, sa mga oras na ito? Makulimlim, maulan, ilang araw na po talagang babad ang Luzon, ilang bahagi pa rin ng Visayas maging ang Mindanao dahil po sa mga bagyong nararanasan po natin, katulad po ng itong unang bagyo na si Luis. And then ngayon mayroon po isa na namang bagong bagyo na ang pangalan ay Maymay. Yun ang pangalan, Maymay. At meron din tayong binabantayan na malaking bagyo, malakas na bagyo, pero nasa labas pa ho ito ng ating Philippine Area of Responsibility na kung tawagin sa kanyang international name ay Dolphin. Dolphin. Pero inaasahan po na lalapit yan sa pinaka eastern side, northeastern side ng ating Philippine Area of Responsibility at maaari rin magdulot at maghumila ng matinding habagat. Marami na pong mga lugar ang binabaha dito sa ating bansa dahil po sa sunod-sunod na lagay na sama ng panahon, si Luis and of course si Maymay ngayon. At siyempre binabantayan din ang magiging epekto nitong sa super typhoon na si Dolphin na bagamat wala pa ho sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay hihila ng matinding habagat. Kung tayo'y nakararanas ng matinding pag-ulan dito sa Pilipinas, sa Korea, lalo na sa particular sa South Korea, ay nakakaranas po sila ng tinatawag na heat wave. Nakakaranas po sila ng tinatawag na heat wave, mainit na lagay ng panahon. Akala nyo sa South Korea, puro malamig lang, puro snow. Hindi ho. Nakakaranas din pala sila ng tag-init. Dahil dyan, naglabas po ng advisory ang ating Philippine Embassy sa Korea sa ating mga kababayan, sa ating mga fellow Filipinos living and working there. Hinggil dyan, yan po ang ating tututukan sa unang bahagi ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Korea sa pamamagitan ng ating welfare officer and attaché ng OWA On-Site Welfare Office ng South Korea, si Miss Cornelia DG Chanko. At bukod dun sa heatwave, marami pa tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na yung mga skills training, yung mga series ng skills training with TESDA. Pag-uusapan din po natin yan para po sa kapakanan ng ating mga overseas Filipinos living and working in South Korea. So hindi ko na ho kayo patatagalin, nasa linya na ho natin ang komunikasyon. Ang ating welfare officer and attaché ng OWA On-Site Welfare Office, diyan po sa South Korea, walang iba kundi si Miss Cornelia DG Chanko. Miss Chanko, magandang araw po mula dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, Sir Ray Sampang, at sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Pilipinas. At sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, salamat po. Thank you very much po, Miss DG Chanko, Miss Chanko, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitasyon at sa aming programa ngayong araw na ito. May tanong ko lamang po, unahin ko muna itong katanungan na ito kasi ilang araw na kaming inuulan dito sa bansa, sa Pilipinas, sunod-sunod na bagyo. Nakatanggap po kami ng balita na nakararanas ng heatwave dyan sa South Korea. Kamusta po muna ang kalalagayan dyan sa South Korea?
Sa ngayon po napakainit nga po dito at medyo mataas din po ang humidity. Mhm. So far po ang naitala nung last Sunday po ay all-time high po, 42.5 degrees Celsius. Mhm. Mga gano'n po sir ang init dito and according po sa narinig ko, ang humidity po so far dito ay 60, 60. gano'n po. Opo, Tapos ang humidity po, humidity. humidity is 60 Opo, and then opo. 42.5 Celsius, tama po ba? Yes po. Wow, mainit Nung din. ano po yun, nung Sunday sir, yung 42.5. 42.5. Sa Mhm. mga oras na nag-uusap po tayo ngayon, ma'am, hindi naman na gano'n kainit o gano'n pa rin, parehas lang? Mainit din po sir, dito po sa Seoul mga naglalaro po sa 38 to 40, 41 Hmm, mga gano'n po. kasi alam nung Sa ibang mga mhm, southeastern areas po yung medyo mas mainit po sir. yun. Kasi alam ng mga kababayan natin ako for one, ang alam ko 'pag sinabing South Korea is Mhm. malamig, ano, snow. Yung mga napapanood Opo. ko sa mga K-pop, sa mga K-movies, malalamig, snow. So nakararanas din pala kayo ng matinding, init ng panahon diyan, lalo na sa region, sa southern region ng Korea. Yes sir, medyo parang may pagka-extreme po dito, extreme yung, Mhm, coldness mhm, and extreme din po yung ano, mhm. So, init sir, yun may po. may mga nilabas na po kayong advisory para sa ating mga Filipinos living and working sa South Korea? Wala pa po yata sir. Wala pa, pero wala pa namang reported na ika nga Wala pa naapektuhan, naman wala po. naman. Sanay Wala naman pa tayo naman. diyan, eh, 'no? Sanay naman ng mga Yes Pilipino sir, sa tinding init. opo. Oo, kumbaga, yung structure, body structure at genetics natin, it can adapt to that kind of weather na init, 'yan, Yes po. okey. Pero lagi naman pong nagbibilin at Mhm, nagpapaalala ang ating embahada sa mhm, pangunguna po ng ating ambassador na palagi pong mag-hydrate, mhm. mag-ingat ang ating mga kababayan kasi talaga pong sobrang init. So, lalo na po sa mga nasa labas po. So, pinag-iingat po lagi ng ating ambassador ang ating mga kababayan. Okay. Now we go to the second, discussion for today, Ma'am, Tiangco. Kasi po lately nagsagawa ang Philippine Embassy sa Seoul sa pamamagitan ng MWO at OWA, South Korea, katuwang TESDA, itong ikatlo at huling bahagi ng skills training, series na pinamagatang Small Business, Big Impact, 21st Century Entrepreneurial Skills for MSMEs. So ano po ba ang kabuuan nitong skills training na ito at para saan ito at sino ang beneficiaries nitong skills training series na ito? Ang ginanap po nating, series of, trainings with TESDA po ay for the 3 weeks po ng July. Ito Mhm, po ay sa pangunguna po ng ating magaling na trainer na si Miss, Charmy Fider, shout out Ma'am Charmy. Siya po ay kasalukuyang doctorate po dito sa Korea, so it mhm, so happen po na naging katuwang po natin ng TESDA at pinagbigyan po tayo. So ito pong Small Business Big Impact, na huling, ano po, third in a series po, ay naglalayon na, ah, masuportahan natin ang ating mga kababayan dito sa Korea, hindi mhm, lang bilang manggagawa sa ibang bansa, kundi bilang individual na may kakayahan ng bumuo ng sariling kabuhayan at maging entrepreneurs po. Ang mhm, pangunahing layunin po ng programang ito ay mabigyan ang ating mga kababayan ng practical na knowledge, mhm. entrepreneurial mindset at skills na maaari nilang magamit Okey. upang makapagsimula ng negosyo o makapagpalago ng negosyo habang sila ay nasa Korea o 'pag sila po ay bumalik na ng Pilipinas. Mahalaga po ito, sa mas malawak na reintegration program ng ating pamahalaan ng sa pamumuno po ng ating pangulo, ng ating DMW Secretary at ng ating OWA Administrator PY Kaunan. Sa tulong po ng TESDA, naihahanda po natin yung ating mga kababayan na para sa mga susunod pong yugto ng kanilang buhay, yun ay sa kanilang pagbabalik, reintegration, na maging handa sila na yung kanilang natutunan, naipon, at karanasan abroad ay maging puhunan nila later on na sa isang mas sustainable at secure na livelihood po sa Pilipinas. So gaano po katagal ang duration nitong, seminar na ito? Yun po ay nung July po yun, sir.
July. Opo, Alright. Mga opo. ilan ilan po ang participants, Ma'am Sangko? Nung first week po meron po tayong mga 45 and then nung second week 43 and then third week, mga 30 po yata, 'yun. Mhm. And of course, so ano 'to para sa entrepreneurship livelihood para sa mga Opo, SMS, tama 'no? MSMEs. MSMEs, opo. Mhm. Yes, sir. So ano yung mga basic ano yung mga natutunan nila diyan para mapalago yung kanilang entrepreneurial mind and, ika nga initiative? Dun po sa ating, third series po yung Small Business Big Impact, tinuruan po natin sa pamamagitan po ng ating TESDA trainer ang mga aspiring entrepreneurs natin ng mga business planning. Kasi, Mhm, kung paano rin po makapagsimula ng market research, financial management, customer service, mhm, pricing, marketing, paggamit ng mga innovation and, ma-aware po din sila sa mga risk management. Kasi, sa panahon ngayon mahalaga po yung digital skills. mhm, Kabilang din po ang paggamit ng social media, in-encourage po natin sila na mhm. gamitin ito at ang iba pang digital platforms upang maabot ang mas maraming customers po. Okey. So, sa ngayon ba dun sa sinabing business planning, Miss Chanko, may mga ideas na ba sila na nabuo, na anong negosyo yung kanilang gustong pasukin? Actually po, it's a mix of, wala pang karanasan, Mhm, mix na meron pong idea at merong ongoing na pong businesses yung umattend po sa aming trainings. In mhm. fact, yung isa po doon or mga 2 to 3 po participants ay meron na po mga restaurants. Oh, And, doon po sa training na natutunan po nila na kailangan na po pala talaga nilang mag-level up at sumabay sa takbo ng panahon. Like, kailangan nilang gamitin talaga yung social media kasi akala nila okey lang yung meron silang restaurant, mhm, hindi na nila kailangan ng, magpunta pa sa social media. So, nakita niya sa training na mhm. mas magle-level up yung kanyang business kung gagamit siya ng AI, mga gano'n. So, marami pong tinuro si Ma'am Fider ng TESDA sa aming mga participants na truly na-appreciate po ng ating mga Okey, trainees. alright. So, kasi ako medyo naiintriga ako dito kasi yung bang antas ng kaalaman at karanasan, lalong-lalo na sa konsepto ng 21st century entrepreneurial skills. So, when we say 21st century entrepreneurial skills, ano pong ibig sabihin nun? Kasi po at dito po tinuruan po sila ng ano, critical thinking, Okey, creativity and innovation. mhm, Pina-improve din po yung kanilang level ng communication, digital literacy, financial literacy. mhm, And, tinuruan din po sila ng better customer relationship at AI awareness, kung ano po nadudulot nito, at saka ethical business practices, okey, adaptability, at mhm, saka yun nga po yung kailangan ma-develop po yung entrepreneurial mindset nila. yun, Yun po yung gusto ng TESDA at ng MWO, OWA na ma-develop sa ating mga kababayan. alright. Pero at minsan ba naitatanong sa inyo, Miss Chanko kung okey meron kami lalo na yung mga wala pang negosyo yung magsisimula pa lang, nagtatanong ba sila kung may financial assistance ba na puwedeng ibigay ang OWA o ang Marami po. DMW para sa Yes kanila? po. Yes po, nagkakaroon din po ng mga tanungan, discussion on Hmm, that kung ano pang mga iba pang programa ng gobyerno, hindi lamang po ng OWA. Kasi, na-o-offer din po namin na merong mga, reintegration program, loan programs ang OWA. Hindi lamang po ang OWA, i dini-discuss din po namin sa hindi lang po nitong July, nung mga nakakaraan din po. Meron din po kasing inaalok na mga, livelihood programs ang DA, Department of Agriculture, ang DTI, ang OWA, and ang MWO, I mean ang DMW sa hmm, Pilipinas. So, it's, whole of government assistance naman po na talagang kung sisipagan lang po natin magiging resourceful po ang ating mga kababayan, ay marami pong opportunities na puwede silang ma-avail sa ating gobyerno. hmm.
Siguro huling katanungan ko na lang po, Miss Chanko, ay ano naman po ang mga nakarating sa inyo na, alam niyo na, siyempre mga lalo na yung mga bagong entrepreneur, yung mga bagong gusto magnegosyo o maging yung mga may sarili ng negosyo. Ano yung nakikita niyong madalas na na-encounter nilang problema o sabihin na natin iniisip nila na magiging problema sa pagtataguyod ng isang negosyo? Ayon po sa mga pag-aaral at mga obserbasyon din po, yun po ang madalas nila yung kakulangan nila ng, ah, knowledge sa entrepreneurship. Okey. Meron din silang limitadong karanasan sa business management. Kulang Mhm, din po yung kanilang financial planning. mhm. Kulang din po yung kanilang kaalaman sa market research. Kulang din po o hindi sapat yung digital, marketing skills nila. At, yung iba po, kawalan din po ng malinaw na business plan. Meron silang idea pero hindi rin po nila alam kung paano i-execute o paano gawin yung kanilang nalalamang idea. And nandun din po yung kakulangan ng confidence na magsimula ng negosyo. Oo. And, mostly yung iba sinasabi kapital, yun. Pera, na talagang yun ang Opo, kailangan talaga yes yung sir. capital, okey. Opo. Pero okey, so congratulations for that, I think successful na a series of entrepreneurship seminars. Pero may mga nakalatag pa bang ibang mga seminars ang MW at OWA para sa ating mga Pilipinos diyan sa South Korea? Yes, sir. In fact, meron din po tayong plano ongoing this August po, meron po tayong Baking 101. Uy, So, baking, punong-puno po okey. tayo. Yes, Cake, sir. yan cake, Buong gaganyan, buwan po cake. na Mhm. cakes and, bread making po. For the whole month of August po, tayo po ay nagko-conduct ng, baking naman po dito sa MWO, OWA Mhm, office po sa Seoul. cake, And, sa mga susunod pong buwan meron din po tayo baka magkaroon po tayo ng barista, Uy, magkakaroon din po tayo ng, Ah, baka magkaroon po tayo ng leadership training kasi ang gusto po ng ating mga mahal na ambassador at ng, ating labor attaché ay makapacitate pa lalo ang ating mga leaders upang mas marami pa ang matulungan nating mga kababayan na magtagumpay sa buhay. okey. So, meron ng, bread making, baking, bread making, tapos merong ano 'yan, barista, Mhm. ah, tapos baka, ah, iba iba kasi yung barista sa bartender, 'di ba? Opo. Iba yung barista sa Actually mga sir, nung ano po early months ng year po ng 2026 nakapag-conduct po tayo ng iba't ibang trainings. Meron po tayong CPR training, uy, nagkaroon po tayong perfume and diffuser making, soap mhm, and candle making, nagkaroon din po ganda. tayo ng magkaiba-iba na po na may mental health awareness tayo, nagkaroon po tayo ng Zumba. Uy, Business planning seminar, ito naman po ay sa pakikipagtulungan naman namin, with DTI. mhm, Meron po tayong DTI, attaché dito and siya po ang nag-conduct po ng training on business planning and business strategy seminar sa pamumuno po ni Miss, Charmaine Yalong. mhm, mhm, mhm. Nagkaroon din po tayo ng cooking class at, yun nga po, baka magkaroon din po tayong nail art soon sa ibang coming months po, later part po ng year. Okey. Walang class para sa massage? Wala pa po sir kaming makuhang trainer. 'Di ba Medyo yung limitado po therapeutic kami sa massage, trainer. therapeutic massage, Yes, sir. Meron naman po dati nung mga early 2000 po, kaya lang natigil po kasi wala pong makuha kaming trainer dito. Oo, sige. Anyway, wow, talaga naman palang ang dami na palang naisagawang mga seminars at livelihood training, diyan po Yes, sir. ng MWO, po, at ng OWA diyan sa South Korea. Well, with that, maraming maraming salamat po, Miss Chanko, at unless meron pa po kayong mahalagang gustong iparating na paunawa o panyaya sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino diaspora diyan po sa South Korea. Go ahead po, Miss Chanko. Yun po, inaanyayahan po namin ang aming mga kababayan, ang ating mga kababayang OFWs hindi lamang po dito sa Korea
na wag pong matakot na magsimula ng negosyo. Hindi naman po kailangang malaki kaagad ang kapital o ang negosyo. Mhm. Start small po. Mhm. Maaari itong magsimula sa maliit na ideya, maliit na Mhm. kapital, o isang skill na mayroon na kayo o interesado kayo. Ang mahalaga po, may malinaw kayong business plan, Mhm. naintindihan ninyo yung market nyo, at alam ninyo kung paano nyo ipapamahalaanan yung inyong mga resources. Kumbaga yung tamang management. Mhm. At wag din nating isipin na yung kapital ay nagiging hindrance natin sa mga array of opportunities na nakalatag. Ang kailangan lang po ay laging paghandaan na habang tayo ay nandito sa abroad, tayo po'y mag-ipon ng skills, mag-ipon ng pera, savings. Gamitin natin ito habang nasa abroad tayo, mag-invest. Hindi, wag isipin na yung one time, big time. Parang ah, ah, present ano lang consumption yung yung kinikita natin. Dapat may long term goal tayong mga OFWs na Mhm. maging handa tayo kasi yun po ang kailangan. Hindi tayo habang buhay malakas, hindi Mhm. tayo habang buhay bata na para meron tayong pang emergency, may pang long term na maging handa tayo sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating community. Maganda po na maging instrumento tayo hindi lang sa ating pamilya, maging instrumento tayo sa community na yung ating mga natutunan na mga bagong skills, kung ito po ay mapapalawak natin at makagawa tayo maging hindi lang employee, maging employer tayo, makagawa tayo ng pangkabuhayan sa community. Ito po ay magiging multiplier effect, mas marami po ang uunlad. So pati po ang ating bayan hopefully lalong umunlad. Mhm. Well, that is the ultimate goal, Miss Chanko, na Yes, yes sir. after spending so many years, so many decades abroad, 'di ba, Mhm. bilang isang Yes, OFW, eh makabalik ka sa Pilipinas, pero pagbalik mo, financially stable ka, financially capable ka, you have the skills and the knowledge yes. and probably some of the experience na Mhm. kinakailangan para makapagnegosyo. Stay here for good para kasama na yung buong pamilya. Yun ang ultimate Okey. goal. Yun. Yes sir. With that, Mhm. Miss Chanko, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Thank you so much po. Maraming salamat din po. Ang ating pong Welfare Officer and Attaché dyan po sa OWA On-Site Welfare Office sa South Korea, Miss Cornelia D.G. Chanko. Kami po ay magbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod. Kasama Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko team. Ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, si Ms. Susan Aison Milo Jonela. Sa Wirecast, kasama natin si JP. And of course, sa ating live audio streaming, kapiling din natin si Hero. Yan. So kanina nakapanayan po natin ang ating welfare officer and attaché, OWA On-Site Welfare Office sa South Korea. Walang iba kundi si Miss Cornelia DG Chanko. Hinggil po yan sa mga seminars, livelihood seminars, entrepreneurship seminars na isinasagawa ng ating OWA On-Site Welfare Office sa South Korea. Napakarami na pala nilang nagawa. Sunod-sunod. Ngayon naman po tayo magtutungo dito sa Poland. Sa Warsaw, Poland. Yan po. Dito naman tayo magtutungo ngayon sa Warsaw, Poland. Makakasama po natin ang ating Consul General sa ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, Consul General Conrado Demdem Jr. Magandang araw po, Consul General Demdem Jr. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw rin po, Ginoong Ray. No? Ako'y nagagalak at maimbitahan niyo muli ako dito sa inyong programa. At magandang araw rin ho sa inyong mga taga-subaybay ngayon. Nako, kami po ay dapat magpasalamat at muli po nyo kaming napaunlakan dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Well, Consul General Demdem, napatawag po kami hinggil po dito sa naging pagpupulong ninyo together with the Department of Migrant Workers at ng iba pang mga masasabi nating ahensya o ng iba pang mga naging kapulong ninyo tungkol po dito sa Black Sea Security. Naging laman po kasi ng mga balita yan sa international newswire, maging dito sa loob ng Pilipinas, dahil itong isang grupo na pinaniniwala ang sinusuportahan ng Iran o itong mga Houthis dyan sa Yemen ay nagsimulang nagtatangkang magsagawa rin ng kanilang sariling naval blockade dyan sa Black Sea. So, maaari po ba kaming makahingi ng kaunting impormasyon kung ano ang naging bunga ng pagpupulong po ninyo with the Department of Migrant Workers at iba pang mga public, kung meron pang iba tayong mga kasamang embahada o iba pang ahensya ng pamahalaan sa nasabing pagpupulong. Consul General Demdem. Opo, maraming salamat po sa inyong tanong at paglilinaw. No? Totoo po yan, nagkaroon po ng isang meeting, emergency meeting, virtual meeting, noong ika-28 ng Hulyo, last week. No? Dahil bunsod ito nung sunod-sunod na pag-atake sa mga merchant vessels dito sa Northern Black Sea. Mm-hmm. At unfortunately, marami dito sa mga barkong ito, sa aking pag-aalala, mahigit 20 na merchant vessels na may lula ng mga Pilipinong tripulante ang naapektuhan. Kaya dahil dito, sunod-sunod na pag-atake, hindi ko sasabihin ngayon kung sino umatake dahil hindi pa clear. No? Mm-hmm. Hanggang ngayon, kung saan nanggaling yung mga air projectiles na yan. Pero maraming Pilipino ang naapektuhan dito. Sa tala ng DMW ay higit 300. Pero dito sa aming area of responsibility, kasi kami nagko-cover dito sa Ukraine, so including in Northern Black Sea, ay higit 100 Pilipinong tripulante ang naapektuhan. Kabilang na dito yung sa aming tala ay 3 Pilipinong tripulanteng namatay. Tatlo po yung officially confirmed naman na po yan, Consul General Opo. Demdem. Opo, ito ay confirmed na, naibalita na rin po ng ating kalihim ng DMW sa mga pamilya
na naiwan diyan sa Pilipinas po. Okay, pero as of now, of course, tayo nalulungkot nga po dun sa mga nabalitang yan, yung 3 namatay na Filipino seafarers. Pero if just in case, if you have the data or information, mga ilang pang mga Filipinos ang maaring naipit o maaring maipit diyan sa Black Sea once na matuloy nga Sa itong ano. Opo. Sa ngayon po, may natitirang mga higit 30 Pinoy na tripulanteng naiipit, no. I don't hindi ko naman masasabing naiipit, pero may mga Pilipino pa rin na about to be repatriated Mhm. sa Pilipinas. Mga to be precise, no, sa amin tala is 34 na Filipino Mhm. sailors na naandun pa rin sa Ukraine and awaiting repatriation. Itong mga Filipinos na ito, as we speak, no, 19 dito is ano na, gumagalaw na. I Mhm. mean is papunta na sila kasi ang exit nila karaniwan ay sa Moldova. Okay. Ito ay malapit na bansa, no. So nagta-travel sila from Odessa sa Ukraine papuntang Moldova Mhm. by land. So doon sila mag-e-exit doon sa airport doon sa Moldova at depende na kung ano makuha nilang flight. It's usually via Istanbul. So yun, dire-diretso na ho ang uwi. So as we speak, may 19 nang pauwi. Tapos meron pa ring 15 na hinihintay na makakuha ng Moldovan visa. Pero lahat ng ito ay ina-arrange naman ng mga respective manning agencies nila. Okay. So meron pang pala mga naka-schedule na pauwi, ano ho. Okay. Opo, may naka-schedule na pero mas marami ho ang nakauwi na, 39 sa amin tala, no. Naapektuhan dito yung 3 barko Mhm. na natamaan. So na-damage. Pero ito 39 matagal na nakauwi sila Mhm. last week. Oho. Alright. So, papaano po paano po sinasagawa ng ating ika nga po ninyo diyan sa ang ating war diyan sa Warsaw, Poland, itong communication at coordination with the DMW and even with the Department of Foreign Affairs to make sure na itong ating mga Filipino seafarers are safe at walwalhating makauwi. Papaano po? Opo. Ito talagang hands-on kami dito sa embahada natin dito sa Warsaw. Tinatawagan natin ang manning agency sa Pilipinas at pati na rin yung mga apektadong Pinoy tripulante, no. May spokesperson sila o may contact person sila. Yun ang kinakausap natin para talagang masiguro natin ligtas sila at inaalam natin yung kondisyon. Pero nakikipag-ugnayan tayo sa Migrant Workers Office sa Prague kasi Mhm. sila rin ang may jurisdiction when it comes to this matter. Kami naman po dito sa embahada ay nagmo-monitor ng mga sitwasyon doon and we coordinate lahat ng efforts, no. Kasi whole of government approach. So kasama natin ang MWO sa Prague para makipag-usap sa mga manning agencies sa Pilipinas at dun sa counterparts nila sa Ukraine. Katuwang rin po natin dito ang ating consulate, honorary consulate sa Kyiv, ang capital ng Ukraine. So lahat po yan, there are many moving parts. Mhm. So lahat po yan, kami, nagko-coordinate kami lagi-lagi. Mhm. And as we speak, no, minomonitor pa rin po natin yung mga natitirang Filipinos dyan sa Ukraine kung paano sila makakalabas. Although meron na nga, nabanggit ko na kanina, may ruta na ho. Yun nga, as we speak, meron nang papunta doon sa Moldova, yung 15 naghihintay pa nung kanilang visa. Lahat yan, kino-coordinate natin, even doon sa ating embahada sa Romania na may cover ng Moldova, sila naman ang sinisiguro nila na yung visa ma-i-issue as much as possible, agad-agad. Mhm. Mm. Pero bukod po dito sa Black Sea, Consul General Demdem, meron pa bang ibang mga lugar na maaring ika nga po masasabi nating can fall under your ika nga screening or scrutiny para masiguradong safe ang ating mga Filipino shippers? O nakatutok lang tayo talaga dito sa Black Sea? Opo, to clarify po, no, dahil ang cover lang po namin ay Ukraine.
from Warsaw, ay yung area lang po ng kung saan yung territorial waters ng Ukraine ang involved, no. So that Mhm. is Northern Black Sea. Pero Mhm. syempre po dahil ang Black Sea ay malawak na lugar, at hindi rin naman natin mati-deny na nagkaroon rin ng pag-atake sa isang vessel o dalawang vessels diyan sa off-Romanian coast. So minomonitor rin natin 'yan, no. Pero po kasi jurisdiction na ho yan ng embahada natin sa Romania, yung sa Mhm, mhm. Bucharest. Pero Mhm. we're all coordinating, no. Isa pa yung tulad nung pag-atake o yung tumamang missile sa isang barko sa Caspian Sea. Mhm. Although nasa Caspian Sea na yan, jurisdiction ho ng embahada natin yan sa Iran, minomonitor rin natin to dahil ang tumama ho doon isang Ukrainian missile, no? Mhm. So involved pa rin ng Ukraine. Mhm. Wow. Anyway, so sa ngayon po, sa ngayon wala pa naman tayong masasabi as we speak, ano po, Consul General Opo. Demdem, wala pa naman tayong reported din na panibagong maire-report na naging pag-atake o natamaan ng mga shipping vessel diyan sa Black Sea. Alam niyo ho po, ang pag-atake naman hindi humihinto, no? Even now, may mga pag-atake na muli Naku, from Russia naman, naku, missiles naman 'yun. sus Alam niyo ho Mariosep, ngayon, paggrabe na paragabi ang mga exchanges of attacks, no? Diyos ko. So, Mhm. but this time ang matinding tinamaan dito sa capital ng Ukraine, at saka sa karatig lugar nito. Pero dito sa Odessa kung saan nandiyan ang Black Sea, wala pa namang balita ngayong araw, no. Mhm. Miski kahapon wala naman. Pero constant patuloy ang bakbakan ng Wow. dalawang bansang 'to. So hindi natin masasabi kung kailan talaga. Kasi po sa pagdating sa Black Sea, sila rin nag-e-exchange rin ng attacks. So dahil gusto nilang unang-una sinasabi ng bawat bansa na involved na yung mga vessels na yan may kargang components na Mhm. paggawa ng mga missiles, Mhm. drones at iba pang mga panggera, no. Pangalawa, kaya nila tinitira ang bawat isang vessels ay naglalaman rin ito ng mga fuel, no, oil, gas, no. Lalo na yung sa Russia. At gusto ng bawat isa na ipitin o bigyan ng pressure ang kanilang bawat ekonomiya. Sa naman yung mga ships na galing Ukraine, nagkakarga ito ng mga food grains, Mhm. saka mga minerals, no. Pero kasi ito crucial to sa ekonomiya ng Ukraine, no. So ito ang isang paraan para i-disrupt ang economy ng Ukraine. Yes, okay. Well, maraming salamat po, Consul General Demdem Jr. sa oras Opo, na pinagkaloob niyo sa amin. Alam niyo, napakahalaga po ng panayam namin na ito sa inyo sapagkat opo, alam naman po ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon ang buong mundo, maski nga Pilipinas, dito sa kalalagayan sa Strait of Hormuz. At lately lang opo, talaga lumabas itong ikang banta naman dyan sa Red Sea. Kaya't napakalaking bagay po ng mga impormasyong pinagkaloob nyo sa amin ngayon para mailapit din natin sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kung ano rin ang nangyayari sa Black Sea. So maraming opo, salamat opo. po, Consul General Ah, Demdem. opo. Pwede ko bang may dadagdag lang ako Opo, go ahead uli? po, go ahead po, go ahead. Opo. Ngayon po, dahil doon sa aming pagpupulong nung July 28 with BMW, ngayon ho, wala na hong Pinoy na tripulante o sailor, seafarers ang naglalayag papuntang diyan sa area yan because it's already considered a war theater, no? Mhm. High risk, warlike area. So, as much as while the government will not prevent yung shipping ng yung paglayag ng mga barko doon, pero sisiguraduhin natin po na walang Pilipino Mhm. ang sakay ng mga barkong nagpupunta sa Northern Black Sea. So Yun lang liwanagin po. ko lang to, Consul General Opo. Demdem. Simula nung naisagawa po ninyo pagpupulong with the DMW at ng iba pang sabihin natin concert agencies, wala nang Filipino seafarer na lulan ng mga shipping Opo. vessels na dumadaan dyan sa Red Opo. Sea. Wala na. Yan ho ang naging resulta namin pagpupulong kasama dito ang mga mining agencies at mga Wow. asosasyon ng
manning agencies dyan sa Pilipinas. But I don't want to preempt, no? Yes. Ang mas talaga makakapagsabi niyan ay ang DFW. Pero yun po ang nilalaman ng aming. Yun ang gist ng aming pagpupulong July 28 po. Very, very good news. Sana nga po tuluyan ng wala namang ano, di ba? Wala na sanang mga Filipino seafarers na madamay pa po Opo. dito sa kaguluhang ito. Maraming salamat po Consul General Demrem, at sana lagi nyo kaming mapagbibigyan sa aming mga requests for interviews regarding this. Thank you very much po. Opo, lagi ko kayo pagbibigyan. Yes, thank you po. Thank you very Maraming much salamat po. Ang ating Okay. pong butihing Consul General sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si Consul General Conrado Demdem Jr. And of course, sa pamamagitan po ng ating panayam na yan, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng programa ang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Inihatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Muli po, subaybayan niyo po ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, sa pamamagitan ng ating YouTube channel, at gayon na rin sa ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters. And of course, sa inyo pong mga cellphones. I-download niyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Sa ngalan po ng ating team mula sa production side, ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Susan Aizon at si Milo Jonela. Sa Wirecast, si JP. And of course, kasama rin sa live audio streaming at katuwang din ni JP, of course, si Mr. Hero. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.